Ito mga sangkay, viral po ngayon sa social media at maging sa mga balitaan. Isa pong opisyal ng isang bansa ang tumuligsa sa bansa ng Israel, sa bayan ng Diyos. At hinamon po ang Israel at may sinabi po siyang hindi maganda. Ang nakakagulat mga sangkay, bigla po siyang nag-collapse. Ito po yung buong istorya. Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Lalo na po yung mga solid sangkay. Bago po tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, pindutin nyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay? At eto mga sangkay, may kaunti lang ako ipapagawa sa inyo. Kung kayo ay nanonood sa Facebook, i-check nyo po ito sa video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Kumari, iyan po iyang nasa video ay sample lamang. Pero ito po yun talaga itong pinapanood nyo. Tingnan nyo po sa itaas, may makikita po kayong tatlong tuldok dyan. So, pindutin nyo po yan, yung tatlong tuldok. Tapos may lalabas na show more. Pag lumabas na yung show more, pindutin nyo po yung show more, yung may plus na yan. Then, after that, mga sangkay, pindutin nyo po yung bell. Ayan po yung bell, katabi po ng subscribe. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo rin po yung all. Okay? Ganun lamang po kasimple. So, ito na nga, mga sangkay, ang balita, ito po yun, kumakalat po sa social media. Ayan po. Oy, shoutout nga pala sa mga pastor dyan na nanonood sa atin. Magandang oras po sa inyong lahat. Ayan po dito, isa po itong Turkish Muslim lawmaker na challenge ang Diyos ng Israel. At eto mga sangkay, sinabi po niya na Israel will suffer the wrath of Allah. At eto hindi po tayo nangaano mga sangkay ng religion. I just want to emphasize at gusto ko rin po ibalita ito sa inyo mga sangkay bilang isang Christian. Okay? And I just want to know every one of you na bilang isang Kristiyano, mahal po natin ang kapwa natin. Ano man ang pagkakaiba ng mga relihiyon natin. Okay? Pero ito na nga mga sangkay, para lamang po tayo magkaroon ng deeper understanding about the God of Israel. Matindi ito mga sangkay, itong sinasabing Diyos ng Israel. Wala pong iba talaga na pinaka totoong Diyos. Ang Diyos ng Israel na pinaniniwala ang Diyos din ng maraming Kristiyano. The God who created the universe, the earth, lahat po ng bagay, mga sangkay, ito po yun. Ngayon, ito ang nangyari. Panoorin po natin ang video. Saygıyla selamlıyorum. Rekta mga sangkay, nakita nyo? Natumba. Ngayon, ito may mas malinaw na video. Okay? Basahin po muna natin ito mga sangkay. Proverbs chapter 21 verse 15. Sabi po dito, okay. Ayan na, nagkagulo na po sila. Ayan po. When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to evil doers. Ngayon, ito po mga sangkay, ang pinakaklaro. Ayan po, binalita ng Sky News Australia. Ito po siya. Tingnan po natin. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. So, yun na po ang nangyari mga sangkay. So, medyo lang talaga, tingnan. Basahin po muna natin yung kanyang sinabi. Sabi po niya, you will not be able to escape the wrath of God, Allah. Sabi po niya, I greet you all with respect. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diba? Yan po yung kanyang sinabi sa Israel. Ngayon, bigla pong ayun ang nangyari. So, yan na po. Ito ang report. A Turkish MP has died in hospital following a speech where he warned Israel of the wrath of Allah and questioned the ruling party's relationship with the country.
Ayan po ha, mga sangkay, yung pinaka-footage. I'm sorry, kinikilabutan ako mga sangkay sa napapanood natin ngayon. Grabe lang. Nagkaroon ng heart attack. On the spot, guys. Grabe ang nangyari. Ayan, before collapsing, Bitmez accused the Turkish government of having endless love for Israel and accused them of contributing to Israeli attacks. Ngayon, mga sangkay, kung ano-ano nang sinabi niya sa Israel, ngayon, nakakilabot kung mapanoorin natin kasi on the spot, guys. On the spot nangyari po itong, ay nako, hindi po talaga natin pwedeng hamunin ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos. The only one, God who created the universe and all things in this world. Ito mga sangkay, basahin po natin ang Bible. Genesis chapter 12, ito po yung covenant ng Diyos kay Abraham. Papunta po sa magiging lahi ni Abraham. Okay, covenant, ibig sabihin, pag covenant, alam po na, naku, grabe pa naman ang Diyos, mga sangkay. Kasi ano siya kapag siya ay nangako, bounded na po siya ng kanyang promise. Ayaw niya po talagang baguhin kung ano ang kanyang sinabi. Ngayon, eto, sabi po dito sa Genesis chapter 12, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Tapos sabi po dito, I will bless. Ito check nito mga sangkay. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. Grabe. Take note this word, mga sangkay. Whoever curses you, I will curse. Sino man ang magsumpa sa kanila, sino man ang gumawa sa kanila ng masama, sa lahi ni Abraham, gagawan o gagantihan po sila ng Diyos. Just remember, mga sangkay, na recorded po sa Bible, many passages in the Bible, guys, speaks louder na ang Diyos ay gumawa ng himala sa bansa ng Israel. Isa sa pinakakilala, mga sangkay, na pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos ay noong palayain na po sila from Egypt ni Pharaoh. Diba, nung tumawid po sila sa Red Sea, na nung time na yon ay hinabol po sila ng kampo ni Pharaoh para pabalikin doon sa kanilang bayan, sa kaharian nila. Then, wala po silang tatakasan, mga sangkay. Ang nakikita lamang po nila ay yung dagat. Ngayon, iniunat po ni Moses yung tungkod. Nahati po yung dagat. Ano ang nangyari, mga sangkay? Sa mga tauhan ni Pharaoh, nakatawid po ang Israel sa dagat. Tapos, ang mga tauhan ni Pharaoh na sumunod din sa pagtawid para mahabol ang Israel, natabunan po ng tubig. Yan ang isa sa pinaka-famous na testimony ng Israel. At alam nyo, mga sangkay, hanggang ngayon, yung mga sasakyan ng mga tauhan ni Pharaoh, yung mga sundalo nila, sa tinawiran na yun, mga sangkay, sa mismong hinati yung dagat, andyan pa rin hanggang ngayon. Ebidensya po na totoo ang ginawa ng Diyos. Recorded po in the Bible. Kaya mag-iingat po tayong lahat, okay? Dahil kapag kinakalaban po natin ang Israel, kinakalaban na rin po natin ang Diyos. Ayan po, pinagpapala ng Diyos ang magpapala sa Israel. Sa lipi ni Abraham. But whoever curses Israel, gagantihan din po ng ating Panginoon. So just be careful. Maging maingat po kayo. Wala po talagang
Walang pipiliin ng Diyos. Marami na po siyang mga kilalang tao na pinabagsak dahil po sinubukan ng kanyang kapangyarihan. Remember, He is the God of all gods. He is the King of kings. He is the Lord of lords. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Creator of all things. So itong nangyari mga sangkay, patunay lamang po na buhay ang tunay na Diyos at kumikilos po sa bansa ng Israel. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. Okay? At eto mga sangkay, meron po akong isang Facebook group, no? Sa mga wala pa po dito, mayroon po tayong Facebook group at eto po yung member na ito mga sangkay, mga solid sangkay na narito. Kung ikaw ay talagang solid sangkay, pumasok ka na lamang po dito, mag-join group ka lamang, okay? At i-approve ka po ng mga admin. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.